Kagaya po ng aking sinabi, sa atin po, magandang balita ito. Hindi ko lang ho alam doon sa mga DDS. Kung ano yung nasa batas, kung ano yung tama, freedom of speech, freedom of expression. Ayan, basahin ko nga yung nando sa gitna. Panoorin, humarap kay National Bureau of Investigation, no? NBI Director Jaime Santiago ang 5 abogado ng mga vlogger na pinasampina dahil umano sa pagpapakalat ng fake news. Hirap kasi sa atin. Yung iba sasabihin, kasi po walang views eh. Ang gusto ko lang naman po yung like eh. Ang gusto ko lang naman po magka-views yung channel ko eh. Gagawa ng fake news. Hindi ho ganun alam nyo, mga boss chipa mo sir, mga vlogger, mga kapwa ko vlogger, mga nag-uumpisa na mag-vlog, napakadali mag-vlog. No? Lalong-lalo na kung ang inyong tatahakin komentaryo. Napakadali ho. Tignan nyo yung ginagawa namin mga kababayan. Yung balita galing sa GMA. Huhugutin namin, re-reactionan namin. Ganun kasimple. Nagtataka ho ako sa kanila, bakit umaabot pa sa paggawa ng fake news? Mag-iimbento pa ng mga balitang wala namang katotohanan. Isa ho ang nakikita kong dahilan, mga bossing, yung tipo bang dahil doon sa iniidolo nila. No? Yun po ang nakikita kong dahilan. Dahil po doon sa iniidolo nila. Syempre, idol ko to. Like example, Duterte. Idol ko ang mga Duterte. Kaso yung mga balita, puro paninira lang ang ginagawa ng mga Duterte. Paano ko naman ipa-vlog yun? Paano ko naman re-reactionan yun? Malalaglag yung mga idol ko. Di ba, mga kababayan? Kasi wala naman kasi sila ginagawang mabuti. Paano sila iba-vlog ng mabuti? Kaya yung mga sumusuporta, yung mga bulag o pati yung mga vlogger, mga kababayan, gagawa na lang ako ng fake news para at least may vlog ako pero maganda pa din ang tingin ng taong bayan sa mga Duterte. Di po ba? Pero sa totoo lang ho, napakadali mga kababayan. Di ba Shiro Kansaki, Junior Junel Domingo, Mario Peruccio, Pecurio at Michael Bueno Katimun? Simple. Yan, balita ng GMA, ipinatawag ng NBI Director. No? At 5 lang sa 40 na mga vlogger ang nagsidalo. Mga lawyer pa nila. Tuloy ko nga itong pagbasa dito. 40 na vlogger ang pinasampina pero 5 abogado lang ang dumating. Wala pa yung mga vlogger. Ngayon, aabot sa punto, kinakabahan ho sila. Mga kababayan, natatakot silang pumunta. Dahil may kalalagyan talaga siya dyan. Di ba Junior Junel Domingo? Nagpadala pa ng super sticker si Sir Junior. Di ba? Kakalagyan ho talaga sila dyan. Bakit? Ayan, ipapaliwanag po ni NBI Director. Yun tayo. Pagka unlawful use of means of publication, may kaso ka. Pag libelous ka, antayin ko yung nilibel mo. Correct. Di ba? Pag puro paninira, walang ebidensya, gusto lang pabagsakin yung tao, libelo ang kakaharapin mo. Nako po. Hindi kayo natatakot? Kriminal ang libelo sa Pilipinas, ang libel sa Pilipinas. May kulong ang libel sa Pilipinas. Di ba Bernardo Pinera? Kung sa Estados Unidos yung ginawa yan, walang kulong. Kaya matapang si Maharlika. No? Kasi walang kulong sa Estados Unidos ang libel. Yun nga lang, sablay siya. Kapag kayong mga nagkaso sa kanya,
Kagaya nila Puwi Quiñones. Oh, shout out kay Puwi Quiñones. 'Di ba? Yung mga nagkaso sa kanya, kapag kayon mga nanalo, 2 milyones na dolyares ang kailangan niyang likumin para bayaran yung mga tao na yun. 'Di ba? Kada isang tao lang ho yun, mga bossing. Medanyos. Sabi ni Zero Kansaki, 'di ba Marco Antonio Ignacio, live? Replay na lang po ito, sir. Joke lang. Shout out sa iyo. Oh, tuloy. Pumunta dito yung nilibel mo, nagre-reklamo, kakasuhan kita. Pero kami, moto proprio, hindi kami makakapag-file ng libel. O, alam niyo yan, mga abogado tayo, hindi ko kayo kailangang bulahin. No? O yun. O katulad yung sa Horus, ayan, pinapa-investigahan sa amin. Oh. So, Tapos sasabihin nun nila, oh, naku po, pinupolitika lang kami. Naku po, sinisiki lang ang aming karapatan na mag-vlog, na magbalita. Kasi mga Duterte ang sinusuportahan namin. Kung tama at totoo yung mga ibinablog ninyo, walang manggaganyan sa inyo. 'Di ba? Walang mag-iimbestiga sa inyo. 'Di ba, Ma'am Maritel T at Hercules Flores ng Bacolod? Hindi ho sila iimbestigahan. Bakit? Anong dahilan? Bakit namin kayo iimbestigahan? Oh. Kritiko kayo ni Pangulong Bongbong Marcos? Basta tama lang, sakto lang, walang dagdag, walang bawas. Oh. Okay lang. Tuloy-tuloy nyo lang yan. No? Hindi masamang maging kritiko. Pero kapag ho, mga kababayan, wala nang katotohanan yung mga ibinablog ninyo, may kalalagyan kayo. At karamihan ho dito, mga boss chief mo, sir, sino pong mga vlogger? Mga vlogger po doon sa Duterte, sa mga DDS, di ba? whatever findings na makita namin, ayun, file tayo. Ma'am, you know, I get format ka. I respect that. Freedom of O paano mga vloggers, no? Iwasan nyo na mag-content ng fake news. Madaming views ang habol ninyo. Nakuha nyo yung madaming views. Paano naman ito? No? Paano naman yan? Block ka dyan kapag ka napatunayan na naninira ka lang at wala kang wala kang ebidensya doon sa paninira mo. Kulong. Di ba? Sayang ang buhay. Sayang ang ilang panahon na mapupunta ka doon sa oblo. Sayang yung mga panahon na makakasama mo sana yung iyong mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na doon sa mga aspiring vloggers. No? Mga may anak, may maliliit pang anak. Gustong-gusto nyong kumita dahil sa pagbablog. Talaga naman. Mark Ramos, nakakita ko doon sa Social Blade. Kumikita ng $100 per month. 5,000 pesos, 5,500 pesos. Aba, okay din yun no, pandagdag. Di ba? Kaso nga lang, pagka ang vlog nyo, fake news, yari. Kawawa yung mga anak na maiiwan ninyo. Hindi naman pwedeng sabihin sa batas, naku, pasensyahan nyo na lang po ako. Huwag nyo na lang po akong kasuhan kasi may maiiwan akong anak. Mabutit mabuti. O sige, pinapatawad ka na namin alang-alang sa iyong anak. Dahil nakikita ko mga kababayan, yung iba sa kanila na nagpo-post, ang dahilan, gusto ko lang pong magka-views. Gusto ko lang pong kumita kasi may maliit akong anak. Pero mali, bawal. Yung pagpe-fake news. Ang mangyayari sa inyo niyan, maiiwan nyo yung anak ninyo. Di ba, Cheryl Santa Maria, Rolly Cabalbag, Ine Castillo, at Ma'am Delia Rosario? Kawawa yung mga maiiwan. Lumagay tayo doon sa tamang pagbablog.
Ang dali-dali nga ho. Sinasabi ko sa inyo, napakadaling mag-vlog. Bakit to? Oh, yan. Galing sa GMA. No? Kunin mo, reaksyonan mo. Tapos, ang problema. Ganun lang. Oh, may vlog ka na. Yun nga lang, hindi kasing dami ng views ng fake news.